Hindi. Sige. Pwede ko mo lang sabihin yung, ano, yung, Well, yung side ko para ano, para mas maintindihan natin. Ah, sige. tapos sa kasal, Ah, sige, sige. go-cross, ano ba? Explanation. Ito meron dito sa ano. Kaya mo ba i-chat dito yung ano? At I-chat? Tagalog, no? O dito, oh. Ano yung chat? Nakikita mo yung chat box dito Wait sa lang. gilid? Wait lang, wait lang. Oh, may chat box dyan sa Chat gilid. back sa Discord. Ay, dito ka Oo. pala eh. Oo, yan. Andyan. Sa right. Ah, Yan, wait lang, wait lang, nire-record wait ko lang, yan wait lang. screen eh. Nagre-record ako. Sa chat? Wait lang. Ito. Oo, yan yung verse. Makakopy mo? Hindi. Ano nga bang verse yan? Sa chat lang ako dito. Ayan, dito. Oo. Yan, chinat ko nga yung tanong eh. Ito ba? Oo, yan, tama. Ito, di ba Ayan. yun yung mga tanong? Anong, ah, Ah, sige. Babasahin ko ulit. Kung mapapost natin dyan yung ano yung verse. Ano ang verse nga ulit? Matthew 25 verse Math 25. 1 to 13. Oh, 1 to 1 to 13? 13. Ah, Oo. sige. Kahit ako na lang, pwede rin. Tagalog na lang, oh. Maganda. Tagalog. Kahit English, okay lang kay GB. Mas okay ako kay 1 to GB. 13. Okay. Try ko. I-ano ko dyan. I-message ko. Yan. Mm. Yan. Sige, babasahin ko muna ulit ha. Umpisa natin. Yan, nag-record ako eh. Ito. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad, bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinira ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Okay, bale, para mas maintindihan kasi natin ito, kailangan natin siguro bumalik sa sa history. Okay, kasi ito kasing eksena na to, hindi ito maintindihan ng karamihan sa atin kasi meron kasing ibang seremonya sila ng pagkakasal sa panahon ng Israel. Saka sa panahon yan, kasi yung ating Panginoong Hesus, sinasabi niya lahat ng mga parable na nakadepende kung nasaan siyang lugar na maiintindihan ng mga tao. Okay, so agree ka ba dun? Agree tayo din sa ganun, di ba? Yeah. Yeah. O yan. Kasi kung nabuhay ang ating Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon, siyempre iba yung sasabihin niya kasi hindi ganun ang settings ng kasalan dito eh. Okay? Kasi ang settings ng kasalan dati, may tinatawag na betrothal, umpisang-umpisa, yung parang ano yun, agreement. Agreement ng dalawang magkasintahan, kasama yung parents nila. Okay, so... Betrothal. Betrothal. So, ang mangyayari doon, para may kasunduan, tapos may bigayan pa nga yan may
May parang bayad yan eh. dote. May bayad. Oo, yan. Tapos may kasunduan siya, may pipirmahan siya na kayang bang isupply yung mga pangangailangan niya, pagkain, damit, tirahan, lahat. Mm. O, yun. Pagkatapos nun, kaunting ano lang yun, parang may isang parang maliit na pagsasalo dun. Tapos pagkatapos nun, kasal na sila no, automatic, parang legally kasal na sila, married na sila. Pero wala pa yung ano, yung pinaka ceremony. Ceremony O, wala pa yun. Kumbaga parang kasunduan pa lang pero considered kasal na sila sa batas. Ayon sa kanila. Mm. Tapos ang mangyayari dahil nga mayroon siyang pinirmahan ganun, ang gagawin ng lalaki, mag-aano siya, maghahanda siya. Aalis siya rin eh. Kumbaga yung settings na to kasi, para malaman natin kung saan nangyari itong settings na to. Itong parable sa chapter 25. Ang settings na ito, sa lugar ng babae. Okay, dapat malaman natin kung saan yung settings ha. Kasi may kasabay na pangyayari ito sa lugar naman ng lalaki. Okay? O sige, ibibigay ko lang yung count kabilang side. Kasi ano to eh, by settings to eh. Sa set kasi ng side ng lalaki, andun yung kasalan. Okay, andun yung kasalan, andun yung setup ng kasalan. Kaya ang settings naman doon, yung tatay niya ang naghahanda. Yung hari, kung mababasa natin sa ibang parable. Yung hari, sabi niya, ayan, nakahanda na yung lugar ng kasalan. Tapos, tawagin niyo na yung mga iimbitahan. Nung pinatawag yung mga iimbitahan, wala pa sila. Ayaw nila, karamihan ayaw nila. Kaya nagpatawag ng mga iba pa. Hanggang sa nagpatawag ng marami pa na kung sino-sino na lang. Para lang daw mapuno kasi hinahanda nila yung para sa kasalan eh. Kumbaga yung dun sa settings ng lalaki, nagre-ready na sila ron. Naghahanda na sila, nasa loob na sila. Kasi ang mangyayari kasi ganito. 'Di ba? Pagkatapos ng betrothal, kasunduan, ngayon yung lalaki maghahanda siya para magkaroon na sila ng tirahan. Kumbaga magpo-provide siya ng titirahan nila. Pero bago pa mangyari yun, magkakaroon muna doon ng kasalan. May event doon na mangyayari. Tapos ngayon, susunduin niya yung babae doon sa lugar ng babae, sa family ng babae. So ayun yung inaabangan nila. Yung 10 virgins, kasama yun ng babae. Kumbaga sila yung kasama doon. So inaabangan nila yung pagdating ng lalaki. Kasi pagdating ng lalaki, susunduin niya yung babae, aalis sila, pupunta na sila doon sa event. Sa lugar na ng lalaki, kung saan nakaredy yung kasalan. Ngayon, once na, andun na kasi nakaredy na sila doon eh, yung mga lalaki, yung grupo nila, nakaredy na sila ron. Ngayon, ang inaantay na lang nila, yung babae. Tapos, papapasukin na lahat ng mga bisita, ang huling papasok doon, yung lalaki. Okay, kapag pumasok na yung lalaki, sasarado na yung gate para wala nang ibang makapasok. Okay, so nagigets mo yung eksena? Ito kasi, ano kasi to eh, based sa history, ganun sila magkasal. Okay, dito natin maiintindihan yung ano, para mas malawak. Ano pa rin ito eh. Sige. Actually yan, ano pa rin yan eh. Nagagawa pa rin yan kahit ngayon pero sa ibang bansa. Oo. Siguro meron pa rin. Kahit sa Korean, impossible China. Ganon. Oo. Nananatili yan. Saka yung kasalan na yan sa kanila, hindi yan isang araw. Tumatagal to ng mga ilang araw. Kasi pagkatapos niya may feast pa yan eh. Tapos mga kinabukasan pa, ano yan, parang 1 week celebration yan. Para sa bagong kasal. Oo. Kaya nagkaroon ng malaking handaan doon. So ang nangyari kasi dito, isa side ng babae, wala silang paghahanda. Kaya pinakita lang dyan, dapat nilang abangan yung pagdating ng lalaki, yun lang. Yun lang ang kanila. Okay, doon naman sa side ng lalaki, naghahanda sila doon. Tapos kompleto na rin yung bisita. Bago pa tawagin yung babae. Andun na sila lahat, kompleto na dapat sila doon. Kaya nga, pinakita ko yung kabilang side ng eksena. Kasi para mas maintindihan natin. Okay? Kasi dun sa kabilang side, kung ibabase naman natin sa spiritual, sa kabilang side, marami ding mga tinawag dun.
Kaya nga sinabi sa kahuli-huli ng verse sa ibang side, marami ang tinawag, ngunit kaunti lang ang pinili. Kasi may mga pinalabas pa dun eh. Pero wala pa dun yung kasintahang lalaki, Hmm. wala pa. Hindi pa nangyayari yan. Dun kasi sa eksena na yun, may mga pinalabas pa. May mga naunang inanyahan, hindi naging karapat dapat. Tapos may mga pumunta naman, Ay, ta, hindi nakasuot. Tama yung suot. hindi nakadamit pang kasal. Kaya Hmm. pinaalis din sila. So, Hmm. so ang masasabi ko dito, iba't ibang klaseng ng Kristiyano yung mga yun. Hmm. So may mga iba't ibang klase ng Kristiyano. Tapos, iba rin namang klase ng Kristiyano yung sa side ng babae. Sa tingin ko, dun sa side ng babae, yung may pinaka mataas na antas. Tingin mo. Kumbaga, primary. Kasi kung Hmm. tutuusin, ang babae, simbolo siya ng iglesia. Based sa Oo. Revelation, siya talaga yung ikakasal, si Kristo ikakasal sa iglesia. Hmm. Okay, so, Tama. tapos sa iglesia na yon, merong 10 pinagkakatiwalaan. Kumbaga yung 10 na Hmm. yon, masasabi ko na sila yung pinakamataas ang katungkulan sa iglesia. Kasi binigyan Okay. sila ng task. Ang task nila, tagadala ng ilawan. Kasi yung ilawan na yun yung gagamitin nila sa paglalakbay. Hmm. Sa gabi, susunduin nila yung lalaki, syempre dapat may ilaw. Kasi dumating sa gabi. Kasi syempre, madilim dun sa lugar nila, di ba? Sa unang panahon, wala pa Oo. naman ngayon Meralco eh. Walang mga street light doon. Parang madaling araw yun. Walang street light, kaya kailangan Wala. nila magdala ng ilawan. So yun yung gagamitin nilang Hmm. ilaw during sa paglalakbay. Kasi aalis sila eh. Susundin yung babae, aalis sila. Papunta sila sa venue ng kasalan. Hmm. Kaya lang, hindi nila alam kung kailan siya darating. Kaya kailangan Hmm. nila maghanda. So, Oo. ayun yung eksena dun. Kaya yung itong 10 Virgins, yung eksena dito, nakafocus ito sa main, kumbaga main na ililigtas ng Diyos sa main, Hmm. which is iglesia. Kasi yung sa kabila, sa side ng Hmm. lalaki, ibang kwento naman yun. Meron dun yung mga Yung wala mga, lang eh. Mga normal na tao lang yun eh. Kasi meron dun na, mga tinawag na may mga sakit, na sumisimbolo sa mga, parang wala lang, may mga makasalanan, ganun. Kaya lang, naging karapat dapat sila yung, bagamat mga kasalanan sila. Mga sa tagalabas, yung centurion na, ano, na, anong religyoso, no? hindi sila mga religious dun sa kabilang side. Bakit? Gusto lang talaga nung hari, kasi hari yung naghanda dun eh, which is yung ama, sumisimbolo sa ama. Kasi anak niya ang ikakasal eh. Sa eksena dun eh, sa kabila eh. Okay, anak niya Hmm. kasi ikakasal si Kristo. Kaya naghahanda siya. So, ang pagtawag niya, hindi siya talaga totally nakapokus sa mga Christians. Kumbaga, siya siguro yung sa mga unang panahon, mga tinatawag ng Diyos o kaya mga taga-ibang lugar na hindi naman narinig si Kristo, mga ganyan. Kasi dun sa side ng babae, Hmm. ayun yung iglesia na tinatawag eh. Siguro ira ng iglesia yun Oo. sa mga kasama ni Kristo. Tapos sa kabila, kasi kung sino-sino lang tinawag dun sa kabila eh. Wala talagang ano rin. Oo. May mga inanyahan, pero hindi naman nagsipunta. Pero sa panahon naman natin, mga ng Christianism, ayan. So merong tinatawag na 10 virgins. Sa tingin ko sila yung may malaking task sa iglesia. Kasi connected sila sa iglesia. Hmm. Tapos yun, ang nangyari doon, 10 sa kanila, hindi karapat dapat. So parang 50-50. Kung Yun masasabi ko naman. dito, sa iglesia, merong mga nabigyan ng task. Parang nagbabala si Kristo o nagbigay siya ng ratio na 50-50. Kumbaga sa 10, 5 out of 10, parang hindi karapat dapat. Ayun yung masasabi ko na, kasi kadalasan naman lalo na sa may mga tungkulin o mga matataas na posisyon, andyan yung parang nagmamataas eh.
mamalaki. Tapos parang feeling nila, ano na sila, kasi may mataas silang posisyon, mas malaki ang pabor na Oo. bibigay sa kanila. So ang nangyari niyan, pinabili sila ng mga kasama nilang 5. Hindi sila Hmm. nagbigay ng langis, yung 5 matatalino, kasi Ah, ayaw nilang silang maubusan. So ang nangyari, bumili sila, umalis sila sa tindahan, pero bumalik pa rin sila. Humabol nga sila eh. Kumbaga nag-ano sila, sila yung mga hindi prepared lagi. Mga last to hmm. minute kung kumilos. Kaya lang, sa pagiging Kristiyano pala, hindi maganda yung ganun na, hindi magandang ugali na parang last to minute. Kasi Hmm. ako tatamaan talaga ako dito kasi ganyan ako kadalasan eh. Last to minute ako lagi eh. Mag-prepare eh. Ako rin. Kaya nga ano ako eh, madalas ako may nakakalimutan. Madalas hindi ako prepared pag may gumagala. Tapos pag andun ka na sa venue na, ay nakalimutan ko dalhin yung ganito, ay nakalimutan ko yung ganito, ang dami kong nakakalimutan. Kasi kulang sa preparasyon. Ako, aminado ako, guilty ako. Ganyan akong klase ng tao na madalas last to minute. Pero si Kristo na Hmm. nagbibigay babala na hindi pala magandang ugali yan. Okay, so ganun, sinabi ko lang yung eksena para makita natin malinaw na makita natin. Halimbawa, example, yung kasalan sa Kana, yung nagmilagro si Kristo ng Hmm. tubig, ginawa niyang wine. Ayun yung ano eh. Kumbaga, tapos ng kasalan nun, celebration na yun. Para magkakaroon ng compound dun sa lugar ng lalaki, kung saan mag-celebrate lang sila. Hmm. Siguro tumatagal ng kadalasan mga 1 linggo yun eh. Galing din. Oo. Tapos, may sinasara doon na bakod. Para once na Kaya makasara na kaya yon, yung ano, hindi makakapasok yung outsider. O saka yung mga hindi inimbitahan, hindi na makakapasok doon. Kaya nila hmm. sinasara yun kasi baka kung sino-sino lang pumunta eh. Mga hindi naman naimbitahan. Kaya yung sa kanan, di ba? Naubusan sila ng wine. Malapit Ah, sila maubusan. Kasi pangilang araw na yun eh. oo, yun, tama. Kaya na yun sila. Kaya naubos yung wine, di ba? Wine o. Mga ilang araw Kaya na kasi. nung sinabi na, nung nagbigay ng wine si Jesus, sabi na, ano na, pinuri nila yung lalaking kinasal Ah, kasi kadalasan niya, masarap na wine ang inuunang siserve para yung sa bandang dulo, mga hindi mas tapos yun yung pa lang yung na pinakamasarap. mapapansin. Hmm. Yung pa yung Pero sa pinakamasarap. huli, ano na yun eh, mga 5 to 6 7 days. Malapit na. Yun, So, yun yun. lang. Kaya Finish ko yun yung lang. masasabi ko dun. Kaya kapag nalatag natin na ganito, na malawak, mas maintindihan natin ang eksena eh. Hmm. So tayo, ito sasagutin natin yung mga tanong. Nakikita mo rito yung sa may box, ay sa may chat. Ah, Yung verse is about Kingdom of Heaven. Sino-sino mga kasama dito? Sino sa mga Christian ang hindi? Dito, masasabi ko sa unang tanong kasi, kung titingnan natin yung eksena, masasabi natin na, pwede nating masabi na mga Kristiyano yun eh. Kristiyano na may binigyan ng mahalagang task. Kasi yun yung pinakagawain nila eh. Siyempre marami pa dong mga task na hindi na binanggit. Halimbawa, tagadala ng gamit ng pero bride, ang nakalagay ko, di ba? parang meron medyo ano kay kasi nga, ang nakalagay sa verse 1, Hmm. yung kingdom of heaven is like this. Oo. Yung kingdom of God is mahalin tulad sa 10 billion. Hmm. Pero lahat niya kasi, Bali ayun kasi, introduction kasi ni Kristo yan eh. Sa halos lahat ng parable niya, lagi niyang inuuna yan. Ang kingdom of God ay may hmm, itutulad dito. Sa lahat yan, pati sa binhi ng mustasa, kaya sa nga. lahat yan. Kaya, kumbaga, para niyang inahahalin tulad kung ano yung mga mangyayari sa amin. Kung ano ang kingdom of God, kaharian ng langit. Tapos, yung bigay niya, iba-ibang eksena. Bali, introduction kasi yan eh. Yung kaharian ng langit ay may Lalo tutulad na dito. yung
Hindi Ang nila magsisimula lang yan sa may 10 dalaga. Oo. O, sino yung Okay. 10? Ayan, number 2, sino yung 10? Masasabi ko, ano to part to ng iglesia na mayroong mga mahalagang task. Sila yung may mga, Oo. kumbaga sa church, sa tingin ko, mga pastors, o basta may mga matataas na katungkulan. Kung hindi Kasi naman, sumunod niyan yata, ano eh, mas sumunod niyan ng 13 is yung sa talents. oo, Yung sa ano. okay, may talento, no? Oo. Iba-iba kasing eksena to eh. Ah, Pero pwede rin nating mahalin tulad na sa atin. Yung makukuha natin dito, yung preparasyon. Diba kahit normal na yun member nga, lang tayo, normal na member lang tayo, maganda pa rin na meron tayong ugali na laging prepared. O, sunod natin tanong, sino yung 10? Ay, yung sa tingin ko mas direct na sagot eh. Sa tingin ko, may mga manggagawa yan eh. Pero kung tutusin tayo naman kasi, nasusulat naman sa sa book. Sa sulat ni Pablo na tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Co-workers, pero tinatawag, yung simpleng membro, talagang una, co-workers pa din. kaya. Verse, Kasi meron kasi, ano eh, yung sa kasal kasi, may dalawang klase doon eh. Yung mismong iglesia, saka yung mga bansa eh. Yung mga witness. Alam mo yun, alin? kung pupunta ka ng Revelation, merong kinakasal yung iglesia, Ah, tapos merong mga bansa. mm. Oh, may mga guest din pala, no? Kung Kumbaga may mga yung mga guest guest din. nga eh. Kaya, Meron talagang kaya iglesia. yun, na mismo yun ang Kumbaga ikakasal. main event Tapos, sila. Tapos may mga guest, may mga imbitado. mga- Kaya masasabi ko kaya dun nga, sa ibig sabihin, kabilang eksena pala, mga hindi sila mga Christians. Pero tinawag pa rin sila. Tinawag pa nga silang mapalad na, eh. Mapalad. Kasi kaya yung sinagot ni Kristo, kaya niya binigay yung isang parable. May nagtanong kasi sa kanya eh. oo. Meron yung kung mababasa natin. May nagtanong doon. Ah, Tapos yun. sinabi ang sagot ni Kristo, mapalad ang maaanyayahan sa kasal ng kordero. Kahit simpleng guest ka lang, Oo. mapalad ka na. Sa kanya binanggit yung Yun nga. yung parable na yun. Yun. Para Kaya maklarify lang natin. kaya kahit Para guest ka mag-distinguish lang, natin kahit yung outside, iglesia. kahit outside the church, labas ng iglesia, matuturing ka pa rin na mapalad. Basta simple lang requirements sa kanila. Number 1, meron silang damit na puti. O damit pang kasal. Dapat pa. Na kung liliwanagin natin, kung aalamin natin kung ano yung kahulugan nun, base sa Revelation, mga good works yun. Sila yung may mga mabubuting gawa. Sila yung mga invited sila. Bagamat hindi sila Christian. Kasi ang Christian, o ang iglesia, sila yung ikakasal. Nilinis din sila ng dugo eh. Hmm. Hindi mo sila makapunta daw, di sila nalinis ng dugo. Nanginis Kristo. Yun. Tapos virgins. Ito, parang hindi yata natin natalaka yung virgins eh. Kasi sa kanila napakalaga ng virgins eh. Kumbaga sagrado kasi sa kanila yung kasal eh. Hindi kagaya sa atin sa sa mga Gentiles eh. Doon kasi sa Israel, sa unang-una pa lang, napaka niyan. Ito sila abay. Mga abay sila, pero dapat virgin sila. Kaya nga. Isa pa palang requirements yun, yung virgin. Pero sa iglesia kasi, nangangahulugan yun sa iglesia na walang kapintasan. Pwede ba natin pasok dito yung highlight sa Revelation? Kabaligtaran siya. Kabaligtaran siya ng virgins. Kaya nga.
Di ba? Parang ganun din. O harlot. Kaya Oo, isa agad. pinili sila na 10. Kasi syempre Hmm. yung ano, yung ikakasal, syempre virgin din yun. Kaya kumuha din siya ng 10 virgins para mas ma-appreciate Oo, nila kung ano yung halaga ng kasal. kaya nga. Kaya dapat virgin sila. Pinili sila na virgin. Na Oo. sumisimbolo. Kumbaga Yun. matataas sila eh. Ano sila eh. Mga pili sila sa iglesia. Matataas. Kung ipagpalitan ko pa maiging yan, alam mo sa panahon natin, hindi, Ah, ah, yung mga religious organization na yun, sa mga mundo, mapa-Islam, hmm, mapa-Buddha, hmm, lahat ng mga iba't ibang mga sect, kinausap sila, pati yung Papa sa Roma, kinausap sila na ngayon, pinipilit sila ngayon na i-unite para magkaroon ng isang Diyos. hmm. Tapos, sino magiging isang religion sa buong kasama ng one world One government. world government. Oo. Alam mo ba yung one world government? Hmm. May ano ko ba doon? Oo. Yun ang Antichrist yun eh. ano, yun Simbolo ang, na Antichrist yun. kaya Yung one world yun, government. yun ang, gumalaw na sila eh. Hmm. Gumalaw na sila ngayon. Yung mga sinasabi ko, hindi yun, ano hindi yun kwento. Na nangyari na ngayon. Kasi yung mismo mga pastor, sabi sila. Hmm. Ngayon, siyempre, yung mga, hindi ko lang alam sa Christianity, sa Katoliko. Pero yung mga legit ng mga Christian, Oo. siguro yun yung sasabi na virgin. Kasi hindi siya nakihalubilo sa iba. Kasi yung halot sa, ano, yung kapag, ano siya, talo niya sa mga iba't ibang mga, Hmm. diba? Kaya, Possible, kaya parang nga gano'n lang. sa Sa tingin mga ko, district. kaya sinabi ni Kristo na ano eh, kaya siya naparito para tabak, hindi kapayapaan. Kasi hinahanap kasi ng tao Wow. kapayapaan. Kaya ang ginawa niya, pinaghiwa-hiwalay niya yung Kristiyano, si Kristo. Ayun yung diskarte niya, kumbaga sa ano, strategy. Ang pinaka-strategy ni Kristo, Napigilan maghiwa-hiwalay yung mga Kristiyano. para hindi maputol yung Oo. linya. Kasi pag nagkaroon kasi ng isa lang, parang ano eh, madaling matalo. Halimbawa, tatargetin lang ng Kasi kaaway din yung ano eh, yung pinakapununo. may Wala na, paliwanag, dala na lahat. Pag napasama yung may pinuno, paliwanag din ako dyan about sa topic niyan. Kasi oo, alam mo ba, nung unang, di ba, nung sa Old Testament, isa lang ang linya. oo, Magmula kay Abraham, mm, di ba? Mula kay, mula kay, ano, yun ba yung pinakauna nila? Adan? Si Abraham ba? Oo, Abraham. Hindi na kay Adan. Hindi na kay Adan. Ba Abraham na yata, di ba? Yung sasabi niya, Oh, may Noe pa nga eh. diba? David, hindi, Ups, di ba? ups and down Mula kasi sila eh. sa lahi ni David. Oo, Yun pala, Eli. Mula sa lahi pala ni David. oo, Yun pala, yun. Kaya yung lahi ni David, ano yan, dire-diretso yun. Lahat ng mga sa, ano, sa king, mm, lahat ng yun, pinipilit na putulin yung lahi na yun. Na almost na pagdating sa may bandang, ano, yung mayroong hari din na lahat sila magkakapatid ng mga hari. Sa lipin ni David, pinatay lahat. Tapos ang natira, yung batang hari. mm, 9 years old, yung pinakabatang hari. Saka oo. sa Isaiah na yun. Oo, Kung maalala mo yun. oo. Eh, wala akong maalala mo. Hindi rin naging ano, tapat yun eh. Yun. Sa Kingston. Oo, Kingston Judge yata. O, yun. Hanggang sa panahon ni Joseph, saka ni Mary. Yun. yung nangyayari kasi Yun kapag siya. Mga pag isang linya lang, kapag nagkamali, natatarget. nagkasala yun, ubus ang ano eh, parang mawawala yung blessing sa kanila eh. Putol. 7 generation nga, di ba? Oh, magkakaroon ng ano, parang Yung ano. dilim.
sa panahon nila. Ganun. Pag, lalo na kapag yung leader bagsak. Halimbawa, sa panahon ng Oo. kings, kapag may haring lumabas na hindi tapat, buong Israel, ano sila? Parang bad shot sila kay God. Parang Oo. ganun. Pero kapag matapat ang May hari, pagkakaundam sila. ano sila? Maunlad sila. Yung blessings andun. Yan, ganun. Kaya Pagdating ng New Testament, pagdating ni binago. Kristo na Binago. binago niya yung diskarte, ginawa niya iba-iba. Pinalawak niya. Kaya hindi isa lang yung ano Yan ang talaga. mga lihim na hindi bas-bas. Kaya nga pag may nagsabi na dito na religion na sila lang yung totoo eh. Parang hindi na ako pabor dun eh. Ayun dyan. Hindi kasi ganun ang diskarte ni Ayun. Kristo eh. Kumbaga malawak siya, malawak. Isa yun sa mga ano. Hindi pwedeng ano, hindi pwede yung ganun na iniisip nila. Kasi ang isip ko dun dati sa ANC. Kung sila lang totoo, paano yung mga noon na matay na wala pang ano. Oo, kaya nga. Anyway, nalay nga tayo ito. Hindi, kaya ko naman ano kasi ganyan yung topic, ganyan yung diskarte ng one world government. 'Di ba? Gusto niya magkaisa. Pero si Kristo hindi ganoon ang diskarte niya. Gusto niya hiwa-hiwalay. Gusto niya mo. Tabak, hindi kapayapaan. O, kaya tayo napunta dyan sa topic na yan. Pero kung babalik tayo dito, Ay, na. Yun eh. ito. Dahil mag-scare. Sino yung 10? Ayan, masasabi ko sa sino yung 10. Mga Christians yan na may mga matatas na katungkulan. Itong sa verse na sa 1 Corinthians 3:9, for we are God's fellow workers. Ibig sabihin kahit simpleng ano lang, fellow workers pa rin siya nga na may tuturing. Kaya pwede pa rin ma-apply sa atin yan. Kahit ano tayo, simpleng miyembro lang. Ano yung oil sa verses na ito? Ayun yung number 3 tanong. Kasi yung ilaw, kasi sumisimbolo ang ilaw sa ano eh, mabubuting gawa eh. Ang ilaw, paningasin nga ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Pati yung ano, yung mga Ang ilaw kasi, mabubuting gawa. Pero may kailangan yun. Langis. Langis, sumisimbolo sa Word of God. O kaya yung ano niya, pagiging equip mo. Ayan eh, saka yung ano, parang preparation. Saka yung parang pinaghuhugutan mo. Motivation, yan. Ayan, para magkaroon ka ng ilaw. Bakit hinihingi sa meron? Ayan, kung tatanungin natin yan, bakit hihingin sa meron? Bakit yung mga iba nang hihingi sa meron? Ako kasi ang nakita ko dito, hindi ko tatanungin yun eh. Hindi ko tatanungin na bakit hihingin sa meron. Ang nakita ko diyang side, may hangganan pala ang pagbibigay. Sa side naman ng mga meron, na hindi sila dapat magbigay. Meron silang dapat tumanggi rin sila. Hindi lahat ng pagkakataon dapat magbigay ka eh. Kagaya niyan, lalo na sa mga bagay na yan. Crucial yan eh. Crucial yan. Kapag nagbigay yung ano, maaring hindi sila makasama. Halimbawa, may ibang naawa, di ba? Kasi merong tinatawag na sympathy. Ako kasi weakness ko rin yun eh, kadalasan eh. Halimbawa, pag walang-wala na ako yung manganganib, minsan binibigay ko pa eh, kahit ako yung manganganib eh. Pero mali pala yun. Ayun yung nakuha ko dyang side eh. Ayun yung mas tinignan kong side, kumbaga. Na hindi naman masama tumulong, pero may hangganan ng pagtulong. May hangganan. Hindi mo siya yata tinanong. Tinanong ko. Tinanong ko ba yun? Hindi, meron dito. Ba't hinihingi sa meron? Nakalagay rito. Ang tinanong ko sa kanya. Ang tinanong ko dito sa'yo. Ito. Meron pa pala rito sa susunod. Yung merong oil, ba't ayaw mamigay ng oil sa wala? Ayan. Meron pala dito. Okay. Meron. Kaya ito yung... mabilis ang ano ko lang. Yung una, hindi ko masyadong mabibigyan ng sagot.
Mas pinabigyan ng Ah, toon ng pansin ko pala yung pangalawa. Yung merong oil, bakit ayaw meron. mabigay ng oil sa wala? Yan ang mas diniin ko ngayon. Kasi masasabi ko, may hangganan talaga ang pagtulong. Ano ba yung oil? Siguro salita ng Diyos, yan. O kaya anything na na pwede mong ibigay. Anything na Mm. pwede mong ibigay na hihingiin sa'yo pero hindi mo mabibigay. Na crucial o kaya essential na kailangan mo. Isa pa pala, bigla kang may pumasok sa isip ko eh. May pumasok kasi sa isip ko ngayon Mm. yung may mga bagay na hindi mo pwedeng ibigay na crucial. Nakataya yung kaligtasan mo o Mm. kapahamakan mo. Halimbawa, yung birthright Mm. ni Esau, birthright, na para sa iba parang wala lang, ano bang gagawin niya, birthright lang naman yan. Kumbaga yung nilalang na yun, na napaka-importante pala yun sa Panginoon. Halimbawa, yung birthright, napaka-importante niyang bagay. Mm. May hangganan yun na kapag yun binaliwala mo, kapalit nun, kaligtasan mo. Mm. So yun. Meron ko siyang pwedeng sabihin na ganito. Isa pang description naman sa isip ko. Kasi kapag binigay niya yung oil, kung mari nag-share siya, siya makakasama siya sa hindi mauubusan eh. Hindi siya makakasama sa maliligtas. Mm. Kumbaga, nakataya doon yung kaligtasan mo. Kasi dun eh. May verse na ganyan. Na wag nating walain yung baliwalain yung yung Kristiyano sapagkat tayo'y tinatawag sa pangalang yan. May verse na ganun eh. Na ibig sabihin, parang merong Meron nga. pinapahalagan talaga, meron ka dapat pahalagahan. Na kapag yun nawala, parang katumbas nun, kaligtasan mo. Mm. Kaya hindi basta-basta dapat binibigay. Kaya ang masasabi ko dun, may hangganan ng pagbibigay. Okay lang naman tumulong. Kaya lang, mayroon talagang darating sa point na dapat hanggang dun lang yung mabibigay mo. Dahil maari kang manganib. Maari kang manganib. What if ganitong sitwasyon na nasa isip ko na isa Sige. pang possible na description dyan? Hmm. Yung earth sa pagiging handa. Di ba, di ba, pagka ikaw ng kasyan, di ba, nagpaantay tayo sa ng Diyos. So, habang nag-aantay tayo, kailangan handa natin yung sarili natin. Di ba? Parang yun yung oil, yung iniingatan natin ba? Yung pagiging handa natin. Oh, tama yun. Kasi pag Panginoon, hindi tayo handa. Ganun ang mangyayari sa mga mangmang. Kumbaga requirements yun eh. Yung, Requirements yun. Hinahanap ng Panginoon yun. bali, yung nangyari sa mga mangmang, hindi na sila pwede maghanda pa. Late na. Late na masyado. Nandiyan rin. Oo. Kaya kahit sabihin pa nila na hinihingi nila yung imposible mangyari. Kasi nga, hindi na kung magkakanari, bukas na parating yung Panginoon, ngayon ka pa maghahanda. Masyado ng late. Diba? Hindi na, tsaka yung, kasi hindi naman yung by work. Matagal na yung pagiging ready ng sarili. Yung pagiging holy. Oo. Kaya kung titignan natin sa susunod na tanong kasi, yung 5 na bumili, nasaraduhan, kaya nagsisigaw sila na papasukin. Wala ba kasalanan na ginawa yung merong oil? Dahil sa suggestion na ginawa niya. Parang pinagtulakan pa niya no? Parang pinagtulakan niya, bumili na lang kayo. Yung pala, parang trap pa lumalabas yun. Wala ba silang kasalanan? Logical yung question na yan.
Wala ba silang magiging kasalanan? Kasi sila yung nag-suggest no? Na bumili Oo. sila eh. Eh yung pagbili nila, yun yung naging dahilan ng kapahamakan nila. Yung tanong, wala ba Ano silang kaya yun? kasalanan? Kasi ang ano ko dyan, may kinalaman kasi to sa Kung mali ba yung plan? Baga parang nang pinaka Kung nakikita ko mali dyan ba yung birthright eh. May bagay na hindi ka na mababalik. Kasi si Esau, pagkatapos mabigay yung birthright kay Jacob, nagmamakaawa siya eh. Kay Isaac, nagmamakaawa siya na bigyan sa kanya yung birthright eh. Pero huli na lahat, wala na. Sabi ni Isaac, nabigay niya na eh. Kay Jacob, hindi niya na mababawi yung pasya niya. Pero yun, binaliwala lang kasi ni Esau yun eh. Hindi niya masyadong pinahalaga. Yung pala napakahalaga nun. Parang ganyan din yung nangyari dyan. Baga parang crucial yan eh, na dapat wag mong iwala. O wag kang makulangan. Kung ano pa man ang dahilan, kung ano pa man ang mangyari, kumbaga dapat meron kang ganun, meron kang oil. sige lang. Wala ba silang kasalanan? Meron Kasi, pang ano eh. May isa pang verse dito sa ano eh. Yung sinabi na sabi niya, hindi ko kayo kilala. Ay oo sabi yan nun yan. yung verse na yun. Sa 5, sa question number 5, sinabi ni Lord na yung hindi nakapasok ay di niya kilala. Pero umpisa ng story, nasa kingdom of heaven na sila nag-aantay sa Lord. Yung verse ko yung dito banda sa mga yun. Hindi ko alam kung 5 o chapter 6. Nahanap ko lang. Kumbaga ano kasi yan Dito eh, sa nag between life and death na kasi ito pinag-uusapan dito eh. Crucial na masyado. Nakasalalay na yung kaligtasan o kaya kapahamakan ng isang tao. Kaya dumarating sa point na, meron palang point na wala nang wala ka nang ba yun? Wala nang balikan. Deadline na. Kapag hindi ka nakapasok sa deadline, wala nang Sinasabi rin yan dun sa impyerno, di ba? Diyan na nga ang pagngangalit ng ngipin. Kumbaga wala na excuses dun. Once na masaraduhan na, wala na excuse. Ito kasi yung sinabi sa ano, sa mga verse 7, chapter 7 verse 22, sabi niya dito, maraming magsasabi sa akin sa araw na yun, kung hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, sa pangalan mo yung magpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo sigaw kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magagawa, ipahayag ko sa kanila, para na hindi ko kayo dinapagay. Isa sila. Nag-prioritize na kung kayo. Pwede. May posibilidad Ano na ba yun? may posibilidad na sila kasi hindi rin sila kilala eh. Kasama sila sa hindi kilala eh. Pero nasa part sila ng iglesia. Oo. Ito pa. Ibinaba ko pa. Diniretso. Kahit ang bawat dumirinig natin ng salitang ito at ginanap. So, yung mga nakinig tsaka ginanap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bato sa ilalim ng bato. Itinayo ang kanyang bahay sa ilalim ng bato. At kumagpaka agad naman. Hindi pangalangat ng pas ng buhay at pinabagsak sapagkat natataya sa ilalim ng bato. At ang bawat lumirinig ng aking mga salita at hindi ginagawa. Matutulad sa taong mamang. Kaya ito yung nasasabi ko kanina. May dalawang kristyano. Yung mga kikinig tapos ginanap. Sila yung nagkakarili. Tapos yung mga lumirinig pero hindi ginaganap. Sila yung mga mamang. Pwede. Chapter 7, 24 to 26. At ang bawat lumirinig ng aking mga salita at hindi ginaganap. Patutulad sa taong mamang. At ay nga kayang dahil sa buhangin yan. Lumagpak ang ulan, umipang hangin sa buhay at bagsak at
at kakilabot ng bagsak niya. Yun. Yun ang tingin ko na description ng ano, sa unahan. Eh. Hmm. Kaya naisip ko, yung mga hindi nakinig ngayon, sa umpisa lang sila nakinig. Pero nung bandang huli, hindi naman yun. Hindi ginanap. Mhm. Kaya nangyari, nawala din yung ano nila. Kasi merong ano eh, yung sinabi di ba, yung tawag dito, yung manatiling ano, hanggang wakas, ng maliligtas, di ba? Paboritong version ng iglesia. Hmm. Yung manatiling tapat. Yung tapat na, yung word na tapat, hanggang wakas, ay maliligtas. Yung honesty, hindi ko alam sa English ko. Yung verse na yun, yung manatiling. Hmm. Sa 24 na Matthew. Hindi ko alam. Sa doon ba? Hindi ko alam eh. Kaya mo saan yun? Dahil ko lang, kabisado ko lang yan kasi lagi siya sabi sa preach yun sa ano. O sa Matthew Pero, yata yun, Matthew 24. Ang magtiis hanggang wakas o iba? Ang siyang yan. maliligtas. Magtiis yun eh. Hindi. Magtitiis ba hanggang wakas? Hmm. Sa maligtas. Liwat. Basta pa yata. Baka yun na siguro. Sa pagiging tapat naman, ang magtapat sa kaunti, papamamahali ng ano. Kasi magtapat sa malaki, papamahalain ng tunay na yaman. Yun naman yun sa pagiging tapat ng katiwala. Meron pa. Ang nakakatakot lang dyan, ang nakakatakot lang sa akin, yung ratio. Yan. Hindi man lang ginawang ano eh, 3 lang yung hindi nakaligtas eh. 7 yung ano eh. 7 yung karapat dapat eh. Saan? Isa sa pinakakinakatakot ko dyan yung ratio. 50-50. Sa 10 Yan, virgins, sa 10 50-50 virgins. Sinabi din naman yun eh. Sa Hindi ano San kasi, Bern, nasa 24 yata yun. Meron dalawang nasa field. Isa yung mga kukunin, isa yung parang gano'n, di ba? ayun mas Ano ba kinakaba, yun? Kalimutan. nakakatakot. Ito yata yun. Basta isa yun eh. Isa yung kunin, isa yung ano. Oo, 50-50 rin yun eh, di ba? Isa iiwan, isa kukunin, di ba? 50-50 rin yun. May Isa dalawang yun. andito, di ba? Nasa bukid, yung isa kukunin, isa iiwanan. 50-50 din. Yan, mga ganun. Yun eh. Kaya yun ang naisip ko nga na Ibig sabihin, tama kung yung ganun, ibig sabihin, sa direktong interpretasyon, masasabi ko, hindi lahat ng nasa iglesia, ligtas. Hindi talaga. Kaya nga hindi eh. Diyan kasi Kasi nagtatago sa yung mga makasalanan dyan, di nagtatago eh. Sa iglesia eh. Mga nagpapanggap sila. Siguro, ang pinaka-conclusion ko dyan, lalo na sa oil lamp, relationship agad yan eh. Feeling ko eh. Relation sa Diyos. Kung wala kang relationship agad, wala kang susi para lumapit sa kanya sa kasanduin siya. Possible birth type yun. Yun nga, parang gano'n, magkatabi lang sila. Binaging conclusion ko sa maghapon eh. Sabi ni ChatGPT, readiness, yung pagiging handa. Pero kasi, yung pagiging handa, meron sabihin eh. Yung pagiging handa, pag sinabing pagiging handa, hindi mo madidescribe eh. Oh, yan ang magandang tanong. Maganda na lang. Yan ang magandang maiwang tanong. Kung paano tayo magiging handa.
O kaya kung yung ginagawa na ba natin sapat na ba na masabi na handa tayo yung kasalukuyan natin ginagawa. Ayun. Kaya, Yun ang maganda application. eh, Kaya yan ang masasabi kaya, ko. may parang, hindi na siya, ano, hindi na siya basta-basta sabi niya na handa. Ano, maraming nagsabi na handa na sila. Hindi na siya nag-ano. Although sinabi naman ni Lord na, sabi naman ng Diyos na, yun na ba, yung pag mag-alala. Ako may bago kong pumapasok sa akin revelation ay mga natututunan ngayon lang. Kagaya niyan, yung Meron talaga 50-50 yun. na yan. Parang ang Hmm. dami ko nare-realize Yusuf yan? dyan. Madami akong nare-realize sa 50-50. Na unang pumapasok sa isip ko, hindi lahat ng nasa simbahan parang karapat dapat. Meron talaga dyan mga panggulo. Yung sabi ko sa'yo kayo na lalo na dun sa ano, Pero, hindi ko lang oo. tinuloy. Pero yung mga matutuwid dun sa ano na yun, mas lalo silang tutuwid dahil dun sa 50% na ano eh, na masasama eh. Kumbaga may 50% dyan, yung iba dyan ano, uusigin ka. Sila yung taga-usig eh. Market na kasi nila eh. Oo. Sila lang naman ang nagiging dahilan para mas tumibay ka. Yung 50% na yun. Oo. Kaya yung matuwid, Dalawa sila. lalong tutuwid yun. Yung masama, lalo magpapakasama, lalabas yun. Bandang huli. Lalabas yung kulay niya. Parang na ano, parang ayaw yung sundan ng isa kasi parang awkward. Hmm. Kaya nga parehas ang isipin mo, dalawa sila nasa loob ng bukid. Hmm. Magkasama sila. Oh, magkasama sila. Di ba? So, alam nila yung ano ng bawat isa. Sana yung meron isa-isa sa isa. Pero isa lang sa kanila yung ano. Kaya nga yung ano ko kanina, sabi ko, ano ba? Ano bang gagawin natin? Tapos, isa pa pala sa na ano ko na ano sa akin ba, ina-urge sa akin na revelation sa akin. Kaya nagsabi rin ako sa'yo, what if isa talaga sa mga requirements yung mga aral ko? I mean requirements. Kasi sa sumunod ko sa na yung parable of talents. Hmm. Diba? Pagkatapos ng 10 videos, sumunod doon, diretso ka agad. Parable of talents. 10 din yun eh. Kaya doon ako ha? 10 din yun. Ano na? 10 din yun, di ba? Yung binigyan ng talents. O 5. 10, 5, tsaka isa. 3. 10, 5, Tatlo ba? 1. Oo, 3. 3 lang. Hmm. Hmm. 3 yun. Yung isang talent niya, tinago pa niya. Ah, okay. Kaya nagalit. Tapos ang nangyari doon, may isa pang doon. Yung isang talent na tinago, ang ginawa, sinabi ng ano, masamang alipin. Tinawag siyang masama. Hindi ginamit yung talent. Hindi yung ginamit, tinago niya lang. Ginawa niya sa luto. Tapos nung dumating na yung Lord, nagbigay ng mga talent. Mabuti pa na mabuti pa na binigay ko na lang sa Hindi, nilagay sa bangko. binigay niya pa Nilagay sa bangko. galing ng ano. May tubo yun eh, napakaliit. Yearly. Ganyan nga. Isa pa rin sa na-price ko ako, bakit sa sinabihan ng tamang alipin. Doon ako ako convict eh. Kasi maraming beses akong na gumalaw. Kahit hanggang ngayon, yun ang nasa isip ko kanina. Na ano, doon sa mga Iba na yung panahon kasi natin ngayon eh.
Ha? Iba na yung Iba na. panahon, mahirap gumalaw. Pero nasa isip ko rin, kaya na ba eh. Ba't natin kaya? Ako, ba't di ko kaya? Sa ako anong paraan. Ang dami niyan. Ang unang magbabas sa atin dyan, mga Christian din. Hindi, ano yan eh. Sa akin, walang problema sa akin mabas eh. Sinabi Okay sa lang. parable, ano, may parable mga, anong tawag yun, naglabas, ang tawag yun sa Tagalog, Uusig. na inuusig. Uusig. So, may parable na inuusig dahil sa mga Kaya nga. bata. Ayos lang, no? Yun. Pwede naman. Kaya sa akin, mas okay yun. Kasi 50-50 naman talaga sa kanila eh. Hmm. Kasi sa 50-50, kalahati doon, basher. Tapos yung 50-50, sa 50-50 kasi, basher ang kalahati. Sila naman yung nagpapatibay dun sa natitirang 50. Kaya mas nagiging karapat dapat yung natitirang 50. Ganun yun. Ayun yung palagay ko dyan. Ano, ayoko na yung punta sa simbahan. Although, dahil sa isang panaginip, takot ako eh. Baka kasi magpamali ako eh. Alam mo yung sa panaginip ko na dahil sa sobrang kagustuhan kasi, hindi mo na napansin pattern na siya. Parang ganun ba? Kasi may mga bagay na may mga bagay na okay lang maging busy. Pero Ako sa akin kasi, gusto ko nga dumating na siya eh. Baga, yun yung nasa sa akin ngayon. mas okay Ang talaga. hirap kasi. Pero siya naman pala malidilig. Ako kasi, nahihirapan ako sa mga nakikita ko araw-araw. Pinagmamasdan ko kasi lahat eh. Alam mo, kung para sa akin Nahihirapan ako. lang, talaga din. Nagkakaroon mga tayo matinding paghihirap. Ako, stress ako Ano sila? sa araw-araw eh. Sa pagtingin ko pa lang eh. Stress na ako eh. Yun nga, isa sa mga nagiging anxiety ko. At ang matindi pa Yun niyan, ang sa mga nagiging kadikit pa sa malapit sa akin. Hindi ba, malalapit sa akin. Ganyan. Maraming points na ginagamit ng kaaway o sa tingin ko nakakapag-down. ganun talaga eh. Kahit Jesus sa Nazareth, siya punta. Parang lagi may tinik. Parang lagi may tinik. Pero sa atin kasi Nai-stress ako dapat dun eh. hindi tayo mapigilan na yun kasi sa akin. Pero, ano ba? Sakit ko ang ulo ko, nangalan. Pasok pa Ayan. nga ako. Pero siguro kung okay na siguro itong topic, i-ano muna natin, i-close muna natin, tapos usap na lang tayo ba? Para i-stop ko rin. Stop po yung recording. Okay na siguro ito, no? Tatry ko kasi i-send yun. Kaya itong masend sa clear, saka mas Okay, stop ko na muna ito. Stop recording.